Alamin naman natin ang mga updates sa recruitment program ng Philippine Army kasama sina Colonel Ronaldo Mateo, Personnel Management Center Director ng Philippine Army at si First Lieutenant Ronnie Liang, also from the Philippine Army. Magandang tanghali mga sir at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Joshua, Asequeng, and Yusek Aboy. Muli ako po si Colonel Ronaldo Mateo, ang Director ng Personnel Management Center, Philippine Army. Kasama ko po ngayon si First Lieutenant Ronnie Liang. He is one of my officers in the Recruitment Division of the Personnel Management Center. Okay. Thank you very much, Asequeng, for inviting us here in your program. Okay, kay Colonel Mateo muna, no? Sir, una po sa lahat, bakit po sa tingin ninyo dapat i-consider ng mga kabataang Pilipino yung pagsali sa Philippine Army sa kasalukuyang panahon? Hindi kasi required sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Yung ROTC na nga lang kino-contest pa. So, ano po yung dapat gawin ng Philippine Army para makahikayat ng mga kabataan na sumali po sa inyong puwersa? Thank you very much, Asequeng. Well, first of all, I would like to inform everyone that the Philippine Army will be celebrating its 129th anniversary on March 22, 2026. Ang aming tema ay ang inyong matatag na hukbong katihan ng Pilipinas. On your question, Asequeng, alinsunod sa gabay ng aming Commanding General, Lieutenant General Antonio G. Naparrete, isa sa mandato ng Personnel Management Center is to recruit officers and enlisted personnel for the Philippine Army. The Philippine Army offers more than employment, it offers purpose. Here you serve the nation and have a stable career, professional development, and lifelong skills that shape you as a leader and a public servant. That's why I am encouraging our Filipino youth to join your army, serve your country, and make a difference. Colonel Mateo, para lang mas maunawaan ng ating mga kababayan, para lang ba sa yung pagpasok sa Army, para lang ba to doon sa mga nais pumasok sa larangan ng digmaan? Or at saka ano pa yung mga basic qualifications ng mga nais mag-apply para sa Army? The core competency of an Army personnel is warfighting. While combat readiness is very essential, the modern Army needs professionals like engineers, communications, logisticians, and human resource management, and many other technical skills that are being needed by the Philippine Army in its different units. Okay. Para naman kay First Lieutenant Ronnie Liang. Sir, ano po ang nag-udyok sa inyo na sumali sa Philippine Army at ano po yung may papayo ninyo sa mga gusto ring sumali sa inyong hukbo? Magandang tanghali po. No? Ang nag-udyok sa akin para mag-join bilang miyembro ng Philippine Army, unang-una yung gusto nating maglingkod sa ating bayan and magamit itong God's given talent, skills, and influence to give glory to God and to serve our people. And masarap pag nakakatulong at nakapaglingkod tayo sa ating bayan at walang inaasahang anumang kapalit. Kay Lieutenant Liang ulit, so ikaw dati ka talagang matagal ka ng reservist ng Philippine Army, no? So nakaka-inspire ka ng maraming mga lalaki, hindi ng mga kabataan, no? Nakaka-inspire ka. So ano ba yung ibig sabihin pag sinabing reserve or reservist at paano yung nagiging papel o responsibilidad ng isang reservist, lalo na kung hindi naman talaga yun yung talagang karera mo. Katulad mo na isa kang singer, so gusto mo nang pumasok, dati kang reservist pero ngayon regular ka na sa Philippine Army. Opo, to answer the question about sa pagiging isang reservist, ito po yung force multiplier at saka sa panahon po ng kalamidad, rebellion at kung sakali magkaroon man tayo ng digmaan, nandyan po ang ating mga membro ng Laang Kawal ng Pilipinas o mga reservist. Kagaya po ng mga nakaraan, kita naman po ninyo, nag-duty po tayo noong panahon pa ng COVID at pag may mga bagyo, marami pong mga nagvo-volunteer, mga reservist na tumutugon sa tawag ng tungkulin. At to answer the question naman, pagiging isang artista, ngayon, isa ng aktibong sundalo, gusto kong magpasalamat sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, sa Philippine Army, sa kanilang generosity sa pagtanggap po sa akin, for allowing me na makapag-practice pa rin ang aking profession sa pagkanta, sa pagpapalipad, pagiging isang piloto. At
maging while I'm doing my duty bilang isang sundalo. Colonel Mateo, no, ito, syempre, ang kailangan, naniniwala ko, ang first qualification talaga at saka first consideration bago sumali sa Army is para sa bayan, yung pagmamahal sa bayan. Pero ano-ano naman yung inaasang ibang benepisyo kapag natanggap ka bilang isang individual sa Philippine Army? Upon acceptance into training, the applicants already begin to receive pay and allowances and healthcare services, housing privileges, and physical fitness program. And also, a continuous education, both local and abroad. Okay. Colonel, sa mga interesado po, paano po ba ang recruitment system? Can you give us like a few steps sa proseso po para po sa mga aplikante? Saan po maaaring magtanong? Saan po pwedeng mag-inquire yung mga interesado maging bahagi ng Army? Meron po kaming Join the Army website and doon pwedeng mag-apply ang ating mga kababayan using the Join the Army platform. We also have different Army recruitment offices in Luzon, Visayas, and Mindanao. The number is flashed on the screen and they can contact our recruitment officers and non-commissioned officers. So, kay Lieutenant Liang ulit, so kayo po bilang reservist na nasa active duty na ngayon, ano yung, at the same time, kayo po ay nasa entertainment industry pa rin, ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa military training na nagagamit ninyo sa inyong personal at professional life? Unang-una po ang pagiging isang membro ng Philippine Army, pagiging isang reservist and now active, isa pong humbling and life-changing experience. Di naman lingid sa ating kaalaman ng pag-artista. Ikaw yung pinaglilingkuran, but ngayon iba. Ikaw naman yung naglilingkod sa ating bayan. And sa pagiging isang sundalo, dito ko po natutunan yung definition ng service. Service is placing the interests of others first before your own without expecting anything in return. And maraming salamat talaga sa Philippine Army sa pagtanggap ninyo sa akin. And masarap talaga na makapaglingkod sa bayan. And nakaka-addict talaga. Lalo na pag yung pinaglilingkuran natin nakangiti, tapos kakantahan mo pa ng sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Thank you. Pagka ganyan yung kaopisina mo, kasama mo sa force, syempre, gusto mo na rin sumali. It's over, mga ganun. Pero dahil dyan, First Lieutenant Liang, gusto namin makakuha ng tip. Ako, si Joshua, si Asekweng, bilang isang entertainer at isang actor, paano mo binabalanse yung role mo with the entertainment industry and being a reservist? Time management, Yusek. Actually, talaga, sabi nga nila, pag daw masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo, wala. Parang ine-enjoy mo na lang talaga. And masarap talaga pag find a job that you really love the most and you will never work for the rest of your life, ang sabi nga. Okay. Ito, Lieutenant Liang, magandang sa iyo manggaling to kasi iba sinasabi na reservist lang naman yan, hindi sundalo. Pero from your perspective, gaano kahalaga ang papel ng mga reservists sa nakita ninyong kabuoang misyon ng Philippine Army? Well, sa aking, from the time na nag-sign up pa ako since 2019 hanggang ngayon po bilang miyembro ng Hukbong Katiyahan ng Pilipinas, nakita ko po yung kahalagahan ng reservists kasi yung pong ating mga regular na sundalo, nakabantay sila doon sa bundok, nasa field sila. Pero nung nag-duty ako ng COVID-19, kami po talagang mga reservist or miyembro ng Langkawal ng Pilipinas yung talagang nakadeploy sa checkpoint, nagpapak ng relief goods. Pag may mga bagyo, tumutulong kami sa relief operation, sa rescue, handang magbuwis ng buhay din para sa ating bayan. And maraming salamat sa lahat ng mga miyembro ng Langkawal ng Pilipinas, sa mga reservists din, of course, sa lahat ng ating mga aktibong men and women in uniform, sa inyong paglilingkod sa ating bayan, sa inyong pong pagtugon sa tawag ng tungkulin. Mabuhay po kayong lahat. Balik tayo kay Colonel Mateo, Sir, ito, importante itong tanong na to. Tumatanggap po ba ang Philippine Army ng mga aplikanteng kabilang sa LGBTQ+ community? At kung may asawa at may mga obligasyon sa pamilya, yung isang nais maging bahagi po ng Army, paano po ba mag-apply pagka ganun po yung sitwasyon ninyo? Sa Philippine Army, pinapahalagahan po namin ng inclusivity. Hindi kami nakabase sa gender preference o sexual orientation.
Basta ang importante, qualified sila to apply in the Army at may pusong magsilbi sa bayang Pilipinas. Okay. Colonel, bilang paalala ho sa ating publiko, no, maaari nyo ba hong linawin na libre ang aplikasyon sa Philippine Army at ano ang dapat nilang gawin kung may malaman silang anumang irregularidad or paniningil na may kaugnayan sa recruitment? Opo, wala pong bayad ang recruitment sa Philippine Army. Magpunta lang sila sa website ng Philippine Army and apply online. At kung meron man sa kanilang naniningil, pwede pong i-report sa amin sa number na ipinakita namin sa inyo kanina. Okay, for both of you, sirs, mensahe nyo na lang po. Ay, Ah, sorry. sige, May follow-up pahabol lang pala si ako, Ase. no? Kasi pagdating sa recruitment, kanina kausap natin si ADG Valencia, di ba? Tungkol sa espionage, sa mga espiya. So, paano naman po ninyo, sir, tinutukoy o kinikilalang mabuti yung mga aplikante kung sakaling capable and able sila, pero baka naman meron silang mga hidden agenda na mag-i-spy din. So, paano po ninyo na-identify sila or paano nyo po sila binubusisi yung kanilang pagkatao? Yes, Ase Queng, meron po kaming tinatawag na background investigation. Bago pumasok ang aplikante, nagkakadak po kami ng background investigation para matukoy namin kung sino yung enemy of the state or hindi karapat-dapat na pumasok sa aming organisasyon. Usually, sir, para lang may idea yung ating mga kababayan, no, gaano katagal itong ginagawa natin background check bago sila makapasok sa organisasyon? It will take 3 to 5 months to complete the background investigation. Alright. Well, with that being said, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nais mag-apply at nais maging bahagi ng Philippine Army. Let's start with Colonel Mateo. Yes, for 129 years, the Philippine Army stands to be the pillar of service, sacrifice, and patriotism. Sa ngalan ng aming punong general, Lieutenant General Antonio G. Naparrete, inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan to join us in our celebration of the 129th anniversary of the Philippine Army. Join the Army, make a difference. At muna naman po kay Lieutenant Liang, mensahe niyo po sa ating mga kabataan Pilipino na maaaring sa ngayon ay nagdadalawang isip pa kung papasok sa Reserve Force o maglilingkod sa ating santatahang lakas. If I may quote Dr. Jose Rizal, sabi nga ang kabataan, no, ang pag-asa ng bayan. Pero kung pwede kong i-edit ng konti, ang kabataan na may takot sa Diyos, ang kabataan na mayroong puso sa paglilingkod sa ating bayan, ang pag-asa ng ating bansa. And sa mga kababayan natin na nais mapabilang o bahagi ng hukbong katihan ng Pilipinas, let us use this God's given talent and skills, no, to give glory to God and to serve our country. Bisitahin lang po ninyo ang aming website, jointhearmy.ph, at ang iba pang mga social media platforms namin, Facebook at Instagram. Wala pong tutulong sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino din. Thank you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Personal Management Center Director Colonel Ronaldo Mateo ng Philippine Army at kay First Lieutenant Ronnie Liang. Maraming salamat po sa inyong oras, mga sir. Thank you. Salamat po. Salamat po.